Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga at damang-dama na talaga ang Kapaskuhan sa EB Studio. Samahan pa ng mga Itbulaga hosts na talaga namang araw-araw pinaparamdam ang Kapaskuhan sa lahat. 'Di ba? So lahat ay excited na sa mga pasabog ng ninong at ninang na talaga namang inaabangan ng marami. Kakaiba kasi ang atake nila ngayon mga Kadabarkads. Talagang ikakatuwa ito ng marami, lalo na mga hinahandang pasabog ni Bossing, Roel at SQ KZ Bueno. Ito ang Paskong hindi ninyo makakalimutan mga Kadabarkads. Samantalang binahagi naman po ni Dabarkads host Ryan Agoncillo itong kaganapan po kahapon kasama po ang kanyang pamilya sa paglahok nga dito sa McDonald's Stripes Run. Makikita nga dito na talaga namang nag-enjoy si Ryan Agoncillo, kasama po si Judy Ann Santos at yung mga taong nakasalamuha nila Ryan Agoncillo and syempre ng pamilya niya. Samantalang usapang Jean Jordan Abina naman tayo mga Kadabarkads, hindi pa rin po natatapos ang issue ni Jean Jordan Abina dito po sa Itbulaga at patuloy pa din po siyang hinahanap ng mga netizen sa Itbulaga. Meron pong agree at meron pong hindi sang-ayon dito po sa desisyon ng ipapalit daw kay Jean Jordan Abina ay si Jezara, ang ka-boys po ni Claire de la Puente. Para sa akin mga Kadabarkads, agree or disagree naman ang mga netizen, wala naman po tayong magagawa doon kasi desisyon po nitong si Jean Jordan Abina na hindi po pumirma ng kontrata dito sa Itbulaga. Kaya nararapat lamang po na palitan siya ng ibang clones natin na malapit yung boses, 'di ba? At pwedeng gayahin ng isang Karen Carpenter mga Kadabarkads at si Jezara nga po ang sobrang malapit at pwedeng gumaya dito po sa boses ni Karen Carpenter na clones po ni Jean Jordan Abina. So kahit manghinayang tayo mga Kadabarkads, wala na po tayong magagawa dahil yan po ang desisyon ni Jean Jordan. Namimiss natin siya, oo, pero hindi niya po pinahintulutan ang Itbulaga na makatrabaho po ang mga Dabarkads natin. Kaya mahirap pong maghanap sa wala mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ito pong magandang plano or surprise ni Mr. MVP Media Quest or ng TV5 sa mga Dabarkads, sa Itbulaga Show, and syempre sa mga programa po ng kapatid. Ayon kasi dito sa isang write-ups na lumabas, tila mas tumitindi ang laban sa telebisyon ngayong taon matapos i-anunsyo ng Kapatid Network na handa silang sumungkit ng titulong number 1 TV network sa bansa. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa viewing habits sa mga Pilipino, mas pinaiigting umano ng network ang kanilang content strategy, programming lineup, at digital expansion upang mas makaabot sa mas malawak na audience. Ayon sa mga insider, naglaan daw po ang Kapatid Network ng mas malaking pondo para sa high-quality shows. Mas malakas daw na news coverage at bagong entertainment programs na inaasahang tatapat sa mga malalaking kalaban sa industriya. Bukod dito, pinalalawak din nila ang presensya sa social media at online platforms upang mas ma-engage ang mga manonood, lalo na ang kabataan. Nako, good news ito mga Kadabarkads ha. Mas lalong lalakas ang TV5 at pag lumakas ang TV5, pag lumawak po ang coverage nila, mas tataas ang ratings ng Itbulaga. Yun po ang epekto nun mga Kadabarkads. Kaya ang ending, matatalo na naman nila ang katapatan na programa na kung saan ay nasa may malaking coverage, which is sa GMA Network. Sabi pa dito, ilang upcoming shows at collaborations ang inihahanda kabilang ang mga bagong talent at bigating personalidad na inaasahang magpapasigla sa kanilang lineup. Dahil dito, marami ang nagsasabing may malaking chance ang network na makaakyat sa ranggo, lalo na sa panahon kung saan malaki ang impluwensya ng digital viewership. Sobrang good news nito mga Kadabarkads sa Itbulaga na programa. Siyempre, pag mataas ang ratings, mas dadami ang mga sponsors at mga advertisers na magtitiwala
sa programang Noontime Show. Samantalang next topic naman tayo mga Kadaberkads, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa gumimbal sa buong bansa nang ilabas po ng ilang mga website ang balita tungkol sa isang Eat Bulaga host na talaga naman pong nanggagaliiti sa galit dahil sa mga fake news na naglipa na ngayon sa mundo ng social media. Sino yan? Walang iba kundi po si Ma'am Ruby Rodriguez. Sabi nga dito, tila galit na galit ang dating aktres at host na si Ruby Rodriguez matapos kumalat ang isang malisyosong balita na inuugnay sa kanya at sa dating co-host at ngayon Senate President na si Vicente Tito Soto III. Sa ibinahaging social media post ni Ruby kamakailan, nagbanta siyang ikukonsulta niya ang naturang issue sa kanyang abogado matapos umanong maapektuhan nito ang kanyang pamilya. Nako, mukhang magkakaso din po mga Kadaberkads itong si Ma'am Ruby Rodriguez. Paano ba naman kasi ang dami pong mga page na nagkakalat ng mga fake news tungkol po sa kanya. Ito po ang statement ni Ma'am Ruby, "I'm going to consult my lawyer regarding this matter. This malicious content is harming my family and innocent child. This is too much." So ito po yung shinare niya sa kanyang account. Mula ito sa Pinastar na nagkakalat po ng fake news. Actually, hindi lamang po si Ma'am Ruby Rodriguez ang biktima mga Kadaberkads sa mga ganitong klase ng balita. Maging ang buong Dabarkads natin, si Raisa May, si Posing Bigsoto, si Maine Mendoza, lahat ng Dabarkads natin, ginagawan po nila ng fake news. And since umalma na nga po si Ma'am Ruby Rodriguez, sabi nga nila, possible din daw na maging ang buong Dabarkads at ang Eat Bulaga host ay magsampa din daw ng kaso para sa nagkakalat ng mga maling balita laban sa kanila. So okay to mga Kadaberkads para po madala-dala naman yung mga nagkakalat ng fake news. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads, itong ibinuking po or binahagi ni OG Diaz sa kaniyang programa. So may pinagtapat po siya sa kaso ng isang noontime host na kamakailan ay nagsampa po ng kaso. Walang iba kundi po si Kim Chu, ang host ng It's Showtime na katapatan po ng programang Itbulaga. Ayon po sa abogado na napagkonsultahan ni OG Diaz, posibleng madismiss daw po agad ang kaso dahil ayon sa account po nitong si Kim Chu, may end or daw ang naturang account, meaning binigyan niya po ng karapatan sila Cam na makapagwaldas at makakuha po ng pera gamit yung account niya dahil sa end or na yan sa account. Kaya posible daw na madismiss agad ang kaso. So kawawa naman pala si Kim Chu, no? Dahil di umano ay napakalaking pera ang involved tapos madidismiss lang pala. Dapat hindi niya binigyan ng karapatan ito sa account niya. 'Di ba? Since siya naman po ang naghirap at nagpago dito.